Mga totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan po ng tiyuhin kong si Riden. Ang kanyang karanasan ay nangyari sa probinsya noong siya ay binata pa. Bali 5 pong magkakapatid sila Tio Riden at siya po ang panganay. Dahil sa hirap ng kanilang pamumuhay noon, kung kaya siya ang laging naaasahan ng kanyang mga magulang. Bata pa lang ay nasanay na siya sa mga mabibigat na gawain. Kaya dahil doon ay hindi na niya napagtuunan ang kanyang pag-aaral. Maaga siyang nasabak sa trabaho. Kaya di na rin siya nahilig pang pumasok sa paaralan. Nawalan na siya ng gana. Di naman siya nagdamdam dahil nauunawaan naman niya. At ang totoo, may katamaran din talaga ito pagdating sa pag-aaral. Mas inuuna pa nga nito yung pangunguha ng bayabas kaysa ang pumasok noong bata pa. Kumbaga, kung sa mga taga Maynila ay mayroon silang mga malls na siyang pinupuntahan ng mga estudyanteng nagbubulakbol, sa kanila naman ay yung mga bayabasan o kaya naman yung mga ilog at talon. Kaya ipinaubaya na lang niya yung pag-aaral sa kanyang mga kapatid na sinisikap naman niyang makatulong sa mga ito pagdating sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. At tinutulungan din niya maging ang kanyang mga magulang sa pagtataguyod ng kanilang mag-anak. Mabait na tao ang tiyuhin ko. Kahit na masasabi pang mababa lang talaga ang napag-aralan nito. Grade 2 lang ang naabot niya. Pero maliban sa lahat ng yan, ay di talaga niya inaasahan na kanyang mararanasan ang isang nakakakilabot na pangyayari sa kanyang buhay na naging dahilan para malagay sa panganib ang kanyang buhay. Isang araw ay pumunta sa kanilang bahay yung kanyang pinsan na si Romualdo at niyaya siya na sumama sa kinabukasan dahil makikigapa sila. Anihan kasi ng palay noong mga panahon na iyon. At yung mga ganong pagkakataon ay hindi talaga pinapalampas ni Reden. Kung saan may nagpapatrabaho ay laging naroon ito. Kaya ipinagmamalaki ito ng kanyang mga magulang dahil sa talagang maaasahan ng kanilang pamilya. Nang sumunod na araw, inihahanda pa lamang ni Reden ang kanyang mga dadalhin, ay narinig na niyang tumatawag na sa labas ang pinsan niyang si Romualdo. Kaya paglabas niya ay biniro niya ito at sinabing siya ay naninibago sa kanyang pinsan, na ipinagtaka niya kung bakit tila ganadong-ganado ito at sabik sa kanilang pupuntahan. Na nalaman din niya ang dahilan ng kanya itong tanungin, na ang habol pala talaga nito ay ang makipagkilala sa mga dalaga na maaaring makigapas din doon. Dahil marami talaga ang magaganda sa lugar na iyon.
Sa kabilang bayan yung kanilang pupuntahan. Kaya napagkasunduan nilang doon sa bahay ng kanilang tiyahin na si Manding Suping sila makikituloy sa tuwing pagkatapos ng kanilang pakikigabas. Taga-roon din kasi ito at 3 lamang sila sa bahay. Nang dumating sila ay marami na ang naroon at naghahanda ng magtrabaho. Tamang-tama lang naman ang dating nila. Pero ang mga mata ni Romualdo ay agad na naging malikot sa kakatingin sa mga dalagang naroon, na nakita pa ni Reden ang mga ngiti nitong makahulugan. Nang matapos na ang kalahating araw ng kanilang paggawa at magpahinga na sila upang mananghalian, ay sinamantala na iyon ni Romualdo upang makipagkilala sa mga kaidaran nilang naroon. Napapailing na lang si Reden sa lakas ng loob ng kanyang pinsan, na sinasadya pang ipakita ang magandang hubog ng katawan nito sa tuwing magsasalita, kahit pa nga hindi naman nararapat. Kaya napapayuko na lang si Reden na natatawa. Pero bigla na lang naagaw yung kanyang atensyon nang makita niya ang isang babae na di sinasadyang napatingin din ito sa kanya, na nang magtama ang kanilang paningin ay napasulyap ito sa magkabila niyang gilid upang tingnan kung may iba pa bang naroon sa magsinggilid niya, na iyon ang maaaring tinititigan ni Reden. Pero nakumpirma niyang siya nga ang tinititigan nito, na nang tila may masmasan si Reden ay agad na niyang binawi ang kanyang pagkakatitig sa dalaga at napayuko dahil sa naramdamang hiya, at itinuon na niya ang kanyang pansin sa pagkain ng kanyang pananghalian. Ilang sandali pa ay lumapit na sa kanya si Romualdo at buong pagmamalaki nitong sinabi na nakilala na raw niya yung 2 sa mga dalaga. Yung isa daw ay si Amelia at yung isa naman ay si Anita. Pero sinabihan ito ni Reden na kumain na lang muna ng tanghalian, nang sa ganon ay may panahon pa silang makapagpahinga at makaidlip. Nang nakahiga na silang nagpapahinga, ay tinanong si Reden ng kanyang pinsan kung wala ba raw itong balak na makipagkilala. Sinabi ni Reden na nahihiya siya at di daw siya katulad ng kanyang pinsan na malakas ang loob pagdating sa mga ganong bagay. Pero di niya napigilang sabihin sa kanyang pinsan ang tungkol doon sa babae na kanyang napansin, na nang malaman iyon ni Romualdo ay sinabi niyang ituro daw ito ni Reden sa kanya at siya na ang aalam ng pangalan nito. Hindi pa umiinit ang kanilang likod sa pagkakahiga ay napansin nilang nagsisibalikan na ang mga tao doon sa palayan, na nagkatinginan sila magpinsan at sinisi ni Reden si Romualdo na sinabing puro babae kasi ang iniisip nito, kung kaya di na nila nagawa pang umidlip. At bumalik na sila sa trabaho. Nang matapos na yung maghapon nilang paggawa, ay nagmamadaling lumapit si Romualdo kay Reden at buong galak na sinabi nito na kanya na raw nakilala yung sinasabi ni Reden na dalaga. Sinabi pa nito na magkakapatid pala yung 2 na una niya nakilala at yung itinuro ni Reden sa kanya. Telma daw yung pangalan ng babae na sinasabi ni Reden.
At biniro ito ni Romualdo na sinabing umiibig na raw siya at nagkatawanan silang magpinsan. Nang papaalis na sila ay nakita nilang magpinsan na maraming dala yung magkakapatid. Kaya kinalabit ni Romualdo si Riden at sinenyasang sumunod sa kanya, na wala naman ang nagawa pa kundi ang sumunod ito sa kanyang pinsan. Nang makalapit sila sa magkakapatid ay agad na sinabi ni Romualdo sa mga ito na kanila na raw silang tutulungan sa mga dala. Natumanggi naman ang tatlo at sinabing nakakahiya. Pero nagpresenta pa rin ang pinsan ni Riden at sinabing wala silang dapat na alalahanin, na binuhat na nito ang iba sa kanilang mga dala. Kaya wala nang nagawa pa ang mga dalaga. Pati si Riden ay napasunod na lang sa kanyang pinsan. Nang malayo-layo na ang kanilang nalalakad ay parang gusto nang magsisi ni Riden dahil sa bigat ng kanilang pasan. Pero wala na siyang magawa pa kundi ang panindigan iyon. Nanatawa si Riden sa itsura ng kanyang pinsan. Matapos makapagpahingang kaunti ay kanila na uling ipinagpatuloy ang paglakad. Napasan ang dala ng mga dalaga. Nang sa wakas ay sapitin na rin nila ang bahay ng mga ito. Tipikal na bahay iyon sa probinsya na nakaangat sa lupa. Pero medyo may kalakihan iyon. Kanilang inilapag ang mga dala na naisip ni Riden na mautak din talaga ang kanyang pinsan, na kahit pa mahirapan basta magawa lang nito ang kanyang binabalak. Pinatuloy sila na magkakapatid sa kanilang bahay. Masayang masaya naman ang magpinsan, lalong-lalo na si Romualdo, pagkat magaganda talaga ang magkakapatid. Makaraan ang ilang sandali ay inabutan sila ni Telma ng tubig. Ito pala ang pinakapanganay sa kanilang tatlo at ito rin ang pinakamaganda sa kanila. Matapos na makapagpahinga ay nagsabi si Riden na uuwi na sila. Pero agad namang binawi iyon ni Romualdo at sinabi nagbibiro lamang daw ito, na narinig nilang nagsalita si Amelia at sinabing doon na raw sila maghapunan, na mabilis namang sinang-ayunan ni Anita, na nang mapatingin si Riden sa kanyang pinsan ay halos umabot sa magkabilang tenga ang pagkakangiti nito. Naaliw si Riden sa ayos ng kanilang bahay. May hagdan pa ito na mga 3 baitang lamang ang taas, papunta sa kanilang kainan at kusina. Naroon na rin malapit ang kanilang dapog o lutuan. Napuna din ni Riden na sila lamang 3 ang nakikita nilang naroon. Kaya nagtanong siya kung nasaan ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Anita na wala na silang mga magulang. Tanging silang 3 na lamang na magkakapatid ang namumuhay na magkasama. Na nakita muli ni Riden ang malawak na ngiti sa mga labi ng kanyang pinsang si Romualdo. Naisip niyang marahil ay kung ano-ano na ang pumapasok sa malikot na isipan nito. Nang mapadako ang kanilang pansin doon sa may bintana, ay nakita nilang gabi na. Pero medyo maliwanag naman ang buwan. Sinabi ni Riden sa kanyang pinsan na kung maaari ay umuwi na sila at wag nang hintayin yung hapunan, sapagkat malayo pa yung bahay ng kanilang tiyahin na si Manding Suping, kung saan sila makikitulog. Pero sinabi ni Romualdo sa kanya
na maya-maya na raw at kanila nang samantalain umano ang pagkakataon. Minsan lamang daw iyon mangyari. Sumagot uli si Riden at sinabi sa kanyang pinsan na maaari naman silang bumalik sa kinabukasan. Ngunit hindi ito maubusan ng katwiran at dahilan. Kaya wala nang nagawa pa si Riden kundi ang maghintay kung kailan maisipan ng kanyang pinsan na umuwi. Humingi ng paumanin ang magkapatid at sinabing kanila na munang iiwan silang sandali pagkatutulungan na nila yung ate Telma nila sa kusina nang upang sa ganon ay mapadali yung paghahanda ng kanilang hapunan. Na halos kiligin naman si Romualdo sa kanyang kinauupuan. Na sumagot ito bigla at sinabing sige, napakaway-kaway pa at umaangat-angat ang magkabilang balikat. Sabi ni Romualdo kay Riden ay ang swerte daw nila pagkat nakarating sila sa bahay yung tatlong magagandang dalaga at makakasabay pa umano nila ang mga ito sa hapunan. Pero hindi naman pansin ni Riden ang mga sinasabi ng kanyang pinsan. Iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng bahay at nasabing masyado umanong malaki yung bahay nila para sa tatlong katao, na may nakita pa siyang apog at dahon na ginagamit ng matatanda sa pagnganganga. At pinuna din nito na dahil sa laki ay 4 pa ang kanilang bintana, samantalang doon daw sa kanila halos pare-pareho lang ang sukat ng mga bahay na may tag-iisang bintana lamang daw sa magsinggilid. Maya-maya ay nabaling ang atensyon ni Riden sa may labas ng bintana nang mayroon siyang maramdaman. Kaya agad siyang napalingon doon na biglang nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw. At sunod na napahiyaw na rin ang pinsan niyang si Romualdo nang makita nila ang isang lalaki na may lampas balikat na buhok na namumutla ang mukha at nangingitim yung palibot ng namumulan nitong mga mata. At nakanganga na iyon na handa ng manakmal. Kung kaya nakita nila yung mahaba at matutulis nitong mga ngipin na sigurado silang nakalutang iyon pagkat mataas ang bintana dahil nga sa nakaangat ang bahay nila sa lupa. At di nagtagal ay nakita na rin nila ang isang babae na nakabuhaghag at nagtatayuan ang malago at mahaba nitong buhok. Nakatulad ng lalaki ay namumutla din ang mukha, ngunit nangingitim ang palibot ng kanyang mga mapupulang mata na nakalutang din at handa na ring mangagat. Kaya napatakbo sila papunta doon sa kusina kung nasaan yung magkakapatid. Ngunit nagimbal sila nang muntik na nilang mabangga si Telma nang kanilang makasalubong ang tatlo na naglalaway at mayroon ding mahaba at matutulis na mga ngipin. Nakakatakot ang kanilang mga pangil. Naramdaman ni Riden na may pumupulupot sa kanyang braso na nang kanyang tingnan iyon ay nakita niyang mga buhok. Agad niyang iwinasiwas ang kamay upang maiwasan ang tuluyang pagkakapulupot noon sa kanya. Mabilis silang bumalik at wala nang isip-isip na tumalon sila sa kabilang bintana at nagsisigaw sila sa sobrang takot habang tumatakbo ng mabilis. Hindi na nila nagawang tuntunin pa ang daan dahil sa sobrang kaba at pagmamadali.
na kahit masukal pa ay wala silang pakialam. At parang napakadali lang iyon sa magpinsan na malampasan. Hanggang sa may nakasalubong silang mga nanunulog. Ito yung mga nangangaso sa gabi. Na tila nabunutan sila ng tinik sa mga lalamunan at nakahinga na ng maluwag nang kanilang makita sila. Agad silang humingi ng tulong at sinabi nilang mayroong aswang. Kaya naging alerto naman ang mga ito at mabilis na inilabas yung kanilang mga itak at tinanong sila kung nasaan. Nang kanilang ituro ang kanilang pinanggalingan ay doon pa lang nila napansin na ang layo na pala ng kanilang tinakbo. Kaya sinabihan na lang sila ng mga lalaki na umuwi na at mag-ingat na lang. Na tinuro sa kanila ang tamang daan papunta doon sa kanilang tiyahin nang sila ay magtanong. Na nang malapit na sila sa bahay ng kanilang pupuntahan, habang nasa daan ay napabulala si Romualdo na ang buong akala daw niya ay makakakain sila ng masarap na hapunan. Yun pala ay sila ang gagawing hapunan nung mag-anak na aswang. At iyan po Sir PB yung karanasan ng chewing kong si Reden. Sana po ay inyong magustuhan at di po kayo magsawa sa pagbibigay sa amin ng mga magagandang kwento. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Lilian Collado, Haven Good Bless, Misuki Kawabata, Melissa Nicole Shah, Janice Sarat, Ann Gandara, Rika Ay Raquel Santos. At narito naman po yung mga nakapakinig at nagkomento sa ating tampok na kwento kagabi. Binabati natin sila Miss Neng Roquero, Fatima Rose Manticaon, Jet Polikit, Carmelita Mabanag, Lina Malabag Marcelino, Kent Barrel, Eric Suarez, Krista Claire, Ronedge de la Cruz, Fer Corpus Coloma, Maria Lisel Baro, Resi Madrid, Remily Kaskayan, Lovely Heart, Masharon Ilan, Makoy Miliam, Rubina Dairo, Celsa Escartin, Pinoy Ako, Jenilyn Falses, Panaghoy sa Dilim, Nightmare Noodles Dark Stories, Maria Fe Escudero, R.L. Bardbook, Manilyn Mercado, Quenilyn Hakulo, Steph Pinca, Theodel Butlay, Junard Magnifico, Jean Rose Bacalso, Rayuel, Rosmen Quaresma, Jude's Evening Star, Mark Loreto de Ocampo, Bible Vlog Kaliwete, Ana Tapion, Randy Cagayanan, Mary Jane Bacaro, Ana Sanchez, Tess Lasso, The Boy Dipax, Ting Loberisa, Shasta Sharp, Linda Lin,
Eileen Mostrado, Maricris Fernandez, Floki Donaire, Life or Death 13, Rich Rivera, Alas Gonzaga, Paul John Serrat, Ern Dalmasio, Sai Rose Cabrera, Lem Espinosa, Presbyteros Rose, Lorely Aligura, Marites Mending, Herman Marasigan, Sweet Lady Centeno, Roy _02 Mahilom, Angelo Deita, Anita Gopo, MJ Ispliquera, Renato Sencilia, Dennis Gadugdog, Rayen Hanich, Don Diaz, Mary Grace Rizaldo, Jing Garcia, Amabel Key, Jonah Catano Bisario, Marina Gonzalez, Rafi Estur, Haroko Moto, Jack Cripps, Jerry Amigo, Lawrence Lianto, Dimple Siumi, Amelita Necor, Samelby Sapal, Cleofe Gier, Mary Asilar, Yonji Mu, Erin Villaruz, Hamir Ferolino, Maria P. Escudero, Erlina Kokjin Magnuson, Colona Carding, Dennis Paulo Gonzalez, Charmaine Saneo, Leonardo Ermita, Lloyd Rapas, Dino Castor, Arturo Bacang, Joanna Palaroan, Merly Canoy, God Hades, Sheila Lablab Yamato, Maricris Fernandez, Carlo Laurenaria, Connie Blag, Chito Laudit, Rodmer Santa Cruz, Jen Marcelo, Rose Concepcion, Maharot TV, Sweet Monday Sabado, Rowena T.S. Velasco, Janice Lema, Ket Aguilar, Pedro Tampos, Mary Ann Lavini, Vanna Donhog, Jeffrey Bersabal, Amor ng Iraq, Renyam Lex Vlog. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.